Hindi lang mga sundalong regular ang frontline sa pagpapatupad ng kapayapaan sa bansa. Nariyan din ang mga magigiting na Pilipinong kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na naging batas noong taong 1991. Tungkulin nito ang magsilbing tagapagtustos ng mahahalagang kaalaman at pagsali sa tradisyonal at hindi tradisyonal na operasyong militar. Pananagutan din nila ang kapayapaan sa mga conflict-affected communities at sila din ay inatasang unang tutugon sa panahon ng sakuna. Taong 1897, sa pamamagitan ng Executive Order No. 264, silang kasapi ng Citizen Armed Force ay maaaring ipatawag upang pandagdag sa regular na puwersa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas upang suportahan ang regular force formations. Sa kasaysayang nabanggit, ipinamukha ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino ang kahalagahan ng mga kasapi ng CAFGU. Ngunit hindi kalakihan ang mga salaping kanilang natatanggap sa pamahalaan. Sa pinagsamang subsistence allowance at financial assistance, aabot lamang ito ng 6,500 pesos. Kung wala silang ibang pagkakakitaan, mahirap talagang pagkasyahin ang salaping ito para sa isang pamilya bawat buwan. Ang kalagayang ito ay nakita ng buong pamunuan ng 10th Infantry Division Philippine Army. Kaya, nagpababa ito ng utos upang alalayan ng CAFGU sa kanilang Social Security System Premier Contribution nang sa ganoon ay magkaroon sila ng pensyon sakaling magre-retiro sila sa serbisyo. Pagtanggap namin yung message, nagkaroon kami agad ng conference dito sa batalyon. Tinas kami lahat ng company commander, disseminate na dapat mag-coordinate sa mga LGU. Ipasok doon sa PAPSTRAN ng mga municipalities. Hamon man para sa 60th Infantry Battalion ang paghikayat sa mga lokal na pamahalaan na sumuporta sa kanilang programa para sa CAFGU ay lakas loob silang pumagitna upang maisakatuparan ng isang magandang programa na magbibigay dangal at tulong sa mga kaakibat ng hukbong sandatahan. Pinaintindi namin sa kanila, sa awa ng Diyos is naintindihan mo talaga na kailangan talaga na makaan natin yung mga ganitong programa. Kasi pagdating ng araw, magre-retire ang mga CAFGU natin, magpapasipirit sila. Ang matatanggap lang naman nila is based doon sa years, kung ano yung years na pagserbisyo nila as CAFGU. Ang pinakamalaki po is yung more than 8 years is 54,000. Opo, yung ang matatanggap nila na as separation pay. Isa sa mga nakaunawa sa programang SSS Premium Contribution para sa mga CAFGU ay itong bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. Taong 2023 ay kanila nang ipinatupad ang layunin ng 60 IB. Ngunit siniguro nilang legal ang kanilang pagpapalabas ng pondo mula sa kaban ng LGU Asuncion. Ang akong gibasihan, mao ang Local Government Code, Section 16, General Welfare Clause. Mao akong gisite nga nag-allocate ko og pondo sa amo ang annual budget under sa Peace and Order program. Nagbutang kong item dito kining premium for SSS sa mga CAFGU. Akong gibutang dito naka-allocate. Then the budget is approved by the council. Compare na mo sa uban sa HDE pa dati, nang nangamatay na lang sila, sir. Wala joy ingon nga kanang mabenepisyo. Wala ikuan. Kanang SSS nga naabot sa mo, sir. Lifetime na mo na nga kaning kalipay, no? Kaning dili na mo mawala sa mong kuan ba nga kuan sa among pagkakapgo, insured na ang among pamilya ana may ma-separate mi pag abot sa panahon nga
compulsory na nga kuan kay di man jud ta perminti sa Philippine Army, naman jud tay kinutuban sir. So naa na may paaboton nga pension. Matod nila sa taga SSS, naunhan ako sila kay mao pod ang ilang plano nga ang mga tao nga gusto magka SSS pagitaan nila og sponsors. So naa sila programa to that effect. So we're very proud of it na i-showcase ng unit na on how we do it so that other units in the Philippine Army can also replicate said program. This is